ay naniniwala, kasama ka na namin sa oras nito. At ikaw ay nasa aming kalagitnaan, Panginoon. Naniniwala rin kami sa iyo, Diyos, na ang mga salita ay umay, makapangyarihan, at sino mang tumanggap sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ikaw ang nag-aari sa isipan puso namin. Kaya, Ama, maraming salamat po. Kami binigyan mo ng pagkakataon ng iyong mga salita, O Diyos, ay aming mapagpulayan, Panginoon, sapagkat ang salita mo ay Diyos. Maraming salamat po, Ama. Patuloy ka pong manatili sa isipan puso namin. Turuan mo po kami. Bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, Panginoon. Maunawaan po namin. At ito po ay madala namin sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming kapwa. May bahagi din po namin, Panginoon, ang iyong mga salita sa aming kapwa, sapagkat yan po ang iniuutos mo sa tao, na sino man nakakaalam ng iyong mga salita, karapat-dapat na ibahagi sa aming kapwa, Ma, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. Amen. Palagpakan natin. Maraming salamat po sa pinanyayahan ng ating Panginoon. Naniniwala ako na minsan na nanyaya po sa atin. Naniniwala po kayo. Amen. Kaya lang minabayan ng Diyos. Amen. Kaya natin dito. Amen. Ang pag-uusapan po natin dito ay walang iba. Hindi politika, kundi ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, yan po ang ibinigay ng pamana sa atin para tayong makasama niya. Kaya sabi ni Lord, sabi ni sister, maging handa. Sabi ni Lord, always be ready for I am coming to you like a thief. Bakit like a thief? Ang paghahanda. Paano? Bakit? Katulad ng magnanakaw ang pagdating ng Diyos. Kasi, sa ngayon, kahit hindi pa dumarating si Lord, bumabalik, dumarating sa atin, paano yun? Anytime hindi natin alam kung paano tayo kukunin ni Lord, di ba? Ang saya-saya ngayon. Pagdating sa bahay, natigok, inatake pala. Sabi ni Lord, I am coming to you like a thief. May pupunta sa party. Ang gaganda ng suot, ang sasaya nila. Na-aksidente yung sasakyan. Patay lahat. Sabi ni Lord, I am coming to you like a thief. Are you ready? Are you ready to face God? Yun ang sinasabi ni Sister Beautiful. Beautiful, di ba? Dahil ang Diyos walang ginawang pangit. Kasi ang Diyos ay nasa lahat, kaya lahat yan ay beautiful. Di ba? Amen. Ang magsabing pangit, pangit. Okay. Kaya, simulan po natin to. Ikaw ka mag-video. Sa John chapter 1, verse 1. Video. Kimami pa, pinto. Sa John 10 muna tayo. John 10:30 ko ano sinabi ni Lord. Sabi ni Lord, nagpakilala sa atin, ako at ang Ama ay iisa. Ayan. Bakit iisa? Bakit? Sino nakakaalam? Bakit sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa? Ayun. Kasi
Kasi po, ang Diyos ay salita, di ba? Kaya sabi sa John chapter 1, verse 1 and 3, sa pasimula pa ay naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. O, di ba? Naniwala ba kayo na ang salitang naririnig natin dito ngayon, ito ang ipinapamana ni Lord sa atin, nagpapakilala sa ating lahat na ang Diyos pala ay salita. Ayun. Verse 3, sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. Oh, mayroon ba? At walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Sino siya? Salita. Narinig niyo, salita. Mababasa po natin yan sa kasaysayan ng paglikha sa mundo. Nasa Genesis chapter 1, verse 1 to 25 po yan. Hindi ko na po babasahin sa inyo at medyo mahaba. Ibibigay ko lang po yung sino may mga Bible po dito. Isa, dalawa. Hanggang matapos yan. Kailangan po natin ito. Kailangan po natin ito sapagkat ito po ang pamana ng Diyos sa tao, mga kapatid. Ha? Pag ako manalo sa luto, hindi ko kayo tinitipisa. Pamana ng Diyos sa atin ito. Ito po ang, nung matuklasan ko po ito, hindi ko na po binitawan ito. Alam niyo po kung bakit ang inspirasyon sa akin dito ng salita ng Diyos. Napakahalaga. Dahil sa tatay kong ipinahayag ng doktor. Ang tatay niyo kasi nasa hospital kami. Hanggang mamaya na lang alas 8 yan. Kung hindi man alas 8 ka, alas 10 na lang yan. Yung bang kapatid ko naniwala ako, hindi. Nakapunta ako sa Quiapo Church. Inasap ko si Lord. Panginoon, kung oras na po ng tatay ko, kunin mo na po siya. Patawarin mo po siya. Pero kung hindi pa, please give him a chance to realize his wrongdoing. Yan na. Wala na. Wala akong maraming sinabi kay Lord. Salamat po. Ikaw ang may-ari ng buhay, Lord. Kaya sa iyo ko lumapit. Hindi ako naniniwala sa sinabi ng doktor. Sa iyo ako naniniwala. Na naman ang hingin mo sa Ama sa pangalan ni Jesus, ibibigay ko sa inyo. Ibinigay ba? Ibinigay ni Lord. Ha? Yung tatay ko, after 1 week, na-discharge siya sa hospital, at nabuhay pa siya ng more than 3 years, nakauwi pa siya sa probinsya. Kaya lang, 3 years extension. Ibig sabihin, tiyak ang Diyos ang may-ari ng buhay natin. Amen? Wala tayong ibang hihingan. Kaya kung mayroon nagsabi, mamamatay kami. Huwag kayong maniwala. Huwag. Kasi kung yun ang paniwalaan natin, yun ka. Diretso na. Pero kung sa totoo lang, ang Diyos ang nakakaalam ng isip natin, nababasa niya, pati ang puso natin, kung totoo ang hinihingi natin. Ha? Kung totoo, ibibigay ni Lord. Ha? Kasi, ang pangyayari niya, hindi lang isa. Ilang tao na ang na-extend ng buhay niya. Ha? Noong pinakilala ko si Lord sa isang naghihingalo, o na-extend yung buhay niya. Nakalabas din sa hospital. Ho?
Kaya tayo may mga ganyang problema, huwag nating sasang-ayunan yung sinabi, mamamatay ka na. Sang-ayunan natin yung salita ng Diyos. Walang imposible sa mga naniniwala at nagtitiwala sa atin. Amen. Yun lang. Yun ang problema natin doon. Sinasabi natin, naniniwala tayo, subalit natatakot tayo. Nag-aalala tayo. Bakit nag-aalala? Bakit natatakot? Kasi shaky yung ating faith sa God. Sabi ni Lord, kung alangan ka sa malamig, alangan ka sa mainit, isusuka kita. Ayaw ni Lord yung shaky. Kailangan straight. Pag naniwala ka sa salita ng Diyos, paniwalaan mo. Siya may-ari ng buhay. Yung mga patay nga, yung patay na nung panahon, binuhay niya. Ang salita daw ng Diyos ngayon at sa noon, ngayon at sa darating, hindi lumilipas at hindi kumukupas. Kung ganon, kung anong mga himala noon at pinaniwalaan natin katulad ng mga taong naniniwala noon sa Diyos, mangyayari din sa atin yan. Di ba? Daw yung tatay ko, 3 taon pa mahigit. Nagparty-party pa kami doon sa probinsya, no? Diba? Hindi mo naniwala doon. Sinabi ko lang sa mga kapatid ko, kasi sabi mo, manda kayo. Hindi. Ang pagkahandaan natin yung isip at puso natin kay Lord. Yan ang pagkahandaan natin. Hindi yung kung ano-anong pagkahandaan nyo dyan sa burol. Huwag yung paniwalaan yan. Ang Diyos ang may-ari ng buhay. Diba? Ganun lang. Kasi faith without action is dead. Kaya sa Diyos tayo maniwala. Sa salita ng Diyos tayo maniwala. Mga pagkatapos likhain ang mundo, sunod na nilikha ng Diyos ang tao. Tingnan mo kung ano ang pundasyon ng tao. Sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27, ang lahat ng pagkatapos likhain ang lahat ng ito, ang buong mundo, sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao. Ngayon lalangin natin ang tao. Ano mayroon doon? Salita. Ngayon, lalangin natin ang tao. Bago nilalang ang tao, kinumpleto muna ng Diyos ang kahandaan sa mga kailangan ng tao, di ba? Kinumpleto muna katulad ng isang manganganak. Yung manganganak, kinukumpleto yung lahat ng gamit. Kaya, pagkatapos likhain ang lahat ng ito, yung tubig, yung dagat, yung pangangailangan ng tao, yung araw, yung init, yung buwan. Di ba? Sa Genesis chapter 1 sa creation, pagkatapos likhain yun, sinunod niya yung lalangin yung tao. Di ba? May pattern. Kapag kayong mga ina, mga nganak na, anong sinasabi? Paghanda natin yung baby na darating. Di ba? Kaya pag ipinanganak, kumpleto na siya. May lapin, may gatas, may atuturo, kung ano ba. Kung basta kumpleto. Ganon din ang ginawa ng Diyos sa atin. Matapos lalangin, likhain ang lahat ng bagay sa mundo, sabi niya, lalangin natin ang tao. Salita. Ang pundasyon mo ay salita. Lalangin natin ang tao. Pagkatapos, anong sabi niya? Lumalang siya ng tao ayon sa kanyang larawan. Kalarawan tayo ng Diyos Hindi kalarawan ng mundo Sa verse 27, lumalang siya ng tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae. Lalaki at babae.
Alam nyo na, lalaki at babae ang ginawa ng Diyos. At sila pinagpala, wika niya, magpakarami kayo. At punuin ng inyong supling ang buong daigdig. Lahat ba ng tao may kawangis ng Diyos? Yes, amen. Kaya sinasabi dito sa banal na kasulatan, ano man ang ginawa ninyo, sinabi ninyo, lihim manuhayag sa iyong kapwa, sa akin ninyo ginawa. Iwala kayo? Bakit sa Diyos natin ginawa? Kasi po, ang buhay ng tao galing sa Diyos. Kaya, dapat ba natin siraan ng palihim yung kapwa natin? Hindi dapat. Kaya nga si Jesus, nung pagpasok niya, mag-umpisa ng kanyang misyon, sabi niya, repent! Si John the Baptist naman, nung unang pumasok si John the Baptist, magsisi kayo. Ganon din si Jesus. Pagsisihan ninyo ang inyong lahat na kasalanan. Kasi hindi naman po pwedeng tanggapin natin ang Diyos na punong-puno tayo ng karumihan sa isip at puso natin. Hindi pwede. Hindi ba pag tayo kakain, gusto natin kinakain ng malinis? Hinuhugasan? Huhugasan na muna, kailan malinis. Kaya, bago natin tanggapin si Lord, ano ang kailangan natin gawin? Repentance. Sa noong una, na mayroon pang kumpisal. May nangumpisal. Pero ngayon, sabi ni Lord, nung namulat ako, ako ay nasa lahat. Sa lahat ng dako. Hindi ako mahirap mabutin. Kaya, kung gusto natin makipag-usap kay Lord, anumang oras, kahit saan, kausapin natin. Aminin natin ang ating mga kasalanan, kung ano man ang ating karumihan. Sapagkat wala tayong maililingay sa Diyos. Meron pa tayong pwedeng ilihim? Wala eh. Kawawa eh. Kawawa ang tao. Kaya nga sabi sa Bible, kukunti lang ang maliligtas. Bakit kukunti? Sapagkat kukunti lang ang nagmamahal sa Diyos. Sabi nila, mahal nila ang Diyos. Pero, hindi nila ginagawa ang gusto ng Diyos. Diba? Tama ba? Hindi. Kung hindi natin sinusunod o ginagawa yung gusto ng Diyos, sa tingin nyo, pwede natin papaniwalayan ng Diyos na mahal natin siya? Hindi. Kung yung may mga boyfriend, girlfriend, nagsasabing mahal kita, pero hindi mo naman ginagawa yung mabuti para sa kanya, mahal mo ba siya? Hindi. Ang mabuti po, mga kapatid, ay ang sumunod sa kanyang kalooban. Kaya kukunti lang talagang maniligtas. Bakit? Congratulations sa ating lahat na naririto. Mapalad si Brother Relis Terlumeg na ginagamit ng Diyos upang magkaroon tayo ng ganitong pagtitipon. Amen. At hindi lang sila, Brother Relis, tayong lahat na nakikinig ng salita ng Diyos. Napapakinggan natin kung ano ang gusto ng Diyos sa atin. Alam na na, ang komposisyon ng tao, salita. Pagkatapos ano ba? Kalarawan ng Diyos. Lalangin natin, kalarawan natin. Ano pa? Kumuha ng lupa. Genesis chapter 2 verse 7. Pinormang tao,
hiningahan sa ilong, pagtayo nung nilalang ng tao, sabi niya, praise the Lord. Di ba? Nagkaroon ng buhay. Kasi pag hindi hiningaan ni Lord yun, mabubuhay ba yun? Hindi. Tayo ngayon, yung tao ngayon, pag namatay, nandun pa ba ang Diyos? Sino ang kakaalam? Nandun pa ba ang Diyos? Amen. Wala na. Wala na. Yung hininga. Nag-evaporate na. Nung mag-evaporate, saan pupunta yun? Siyempre, hindi natin alam kung diretso sa taas. Sasabihin ni Lord, ang ginawa mo sa baba, ang ginawa mo sa lupa, pwede ba natin pagsinungalingan ng Diyos? Hindi. Sinunod niyo ba yung sinabi ko sa inyo? Yung pinamana ko sa inyo? Hindi. O, yan pala eh. O, saan mo gusto? Langit, impyerno. Dalawa lang kasi yan eh. Basahin natin ang Bible. Dalawa lang ang pupunta ng tao after death. Lake of fire. At sa langit. Mga kapatid, piliin natin yan. Dito ang pagkakataon natin sa mundo. Kaya salamat sa Diyos. At nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Kahit 10% man lang. Ewan ko kung 10% na to. Baka 10% na nga ito. Kasi after nalalangin ng Diyos ang tao, after 7 days, nagpahinga siya. O, ganun din tayo. Pagkatapos natin magtrabaho, pag Sabado o Linggo, magpapahinga tayo. Anong gagawin natin pag nagpahinga? Magsugal, magchismis, magpintuhan. Noon, ganun. Ngayon, huwag natin sayangin yan. Ibigay natin sa Diyos. 10% lang yan eh. Yan. Alamin natin, nasa salita ng Diyos yan eh. Nasa Bible lahat yan. Kung paano naging tao ang salita. Ayan. Paulit-ulit natin. Sa John 1:14, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Sino yan? Si Jesus. Naging tao siya eh. Paano naging tao si Jesus? Diba? Ang Diyos ay salita at ang salita ay Diyos. Sa verse 4, mula sa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi kailanman ito nagapit. Hindi nagapit ng kadiliman. Bakit? Bakit hindi nagapit ng kadiliman? Kasi salita ng Diyos ay Diyos. Diba? Nilikha mo ng buong mundo sa pamamagitan ng salita. Kaya ano ang kadiliman? Ano ang kadiliman na dumating? Anong mangyayari? Magagapit ba yan? Hindi. At ang binabanggit dito hindi magagapi. Sino na yon? Si Jesus. Tingnan natin ang kasaysayan kung paano si Jesus ay nakasama natin sa Lucas chapter 1 verse 26 to 38. Sabi nito, na ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth. Meron palang
mayroon palang isang tao, si Elizabeth. Ang Anghel Gabriel ay sinugong ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Ayan na, kay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya, sumasa iyo ang Panginoon. Oh. Ano ang sagot ni Mary? Ano nangyari kay Mary? Sa verse 26, nagulumihan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Plito pa rin, nalito. Siyempre, kayo ba marunong? Hindi. Tayo man pagkaganan, malilito tayo. Bakit kaya? Ano kaya nangyari? Ha? Kaya sa verse 30, kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, kasi natakot tayo ng Diyos. Bakit kinalugdan ng Diyos si Maria? Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Yan. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang tron ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angka ni Jacob. Ayan yung mga maunang tao magpakailanman. Ito hanggang buhay magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Sino na to? Pinaliwanag na ko na yan kay Mary ng angel. Kasi kung basta-basta na lang siguro nangyari yung itong sinasabi ng angel na to na hindi niya ipaliwanag kay Mary, ewan ko, nagulumihan na nga siya. Sa verse 29, nagulumihan si Maria. Sa gayong pangungusap ng isang anghel. Kaya sabi ni Mary, tinanong yung anghel, paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Dalaga naman ako, paano ko magbubuntis? Ito na, sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliniman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya banal ang ipanganganak mo at tatawagin anak ng Diyos. Bakit anak ng Diyos? Kasi siya yung salita. Tinanggap ni Mama Mary. Yun. Isa siyang dalaga. Kinuwentuhan muna ng anghel si Maria para makumbinsin. Di ba? Ganon din tayo. Kailangan mayroon tayong marinig na kwento para makumbinsin tayo, di ba? Ganon din yun. Kaya sa verse 36 ng Lucas chapter 1, sinasabi, natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y bao, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na ng buwan ng kanyang pagdadalang tao. Matanda na pala ito Matanda na. Ngayon, kahit matanda na, pagka naniwala tayo dito sa pahayag ng anghel na to, mangyayari yung pinahayag sa kanya. Sinong gustong madagdagan ng anak? Hindi, doon lang yun. Si Mama Mel. Sabi ng anghel, patuloy ng anghel, sabi niya sa verse 37, sapagkat
walang hindi mapangyayari ang Diyos. Walang imposible sa Diyos. Yun ang mapaliwanag ng anghel kay Mama Mary. Kaya ang sagot naman ni Mama Mary ay ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ayan. Doon lang siya iniwanan ng anghel. Alam mo kung bakit? Tinanggap niya. Tayo, ganon din tayo. Kapag tinanggap natin ang salita ng Diyos, ano mangyayari? Hindi ka magbubuntis. Hindi tayo magbubuntis, kundi paghahari na tayo ng Diyos. Amen? Si Mary lang yun. Kasi siya na yung ipapanganak na tagapagligtas na magiging kahalubilo ng sangkatauhan. Pero siya yung Diyos. Dahil siya yung salita. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 2 verse 12, si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea. Noong kapanahunan ni Haring Herodes pa, may mga kalaban to. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan. Ayan, ganun din ang nangyayari sa atin ngayon. Ngayon, Christmas, palapit na. Magdi-December. December na pala tayo ngayon, December na ngayon. Ayan, kaya maghahanda na rin tayo. Sabi ni Sister, maghahanda. Anong paghahanda natin? Pagkain? Damit? Ano paghahanda natin? Ihanda natin ang ating mga sarili para sa Diyos. Ano ang sarili natin? Ang isip at puso natin ay linisin natin. Kung mayroon dyan nakasilid sa isip at puso natin, takot, hinanakit, galit, puot, i-release natin yun. Sapagkat iyang galit at puot na yan, mga hinanakit na yan, hindi yan sa Diyos, sa kalaban yan. Sinong kalaban? Sino? Ano yung sister yan? Sino yung sister? Yun. Hindi lang malinaw. Demonyo. Ayan. Kasi dalawa lang yan Kaya nga po, para tayo ay makalaya sa mga kahirapan, kunin natin yung bunga ng Holy Spirit. Ano yan? Love, peace, joy, confidence sa God, at ano ba? Marami pa yan, yung fruit ng Holy Spirit. Tingnan natin, nandyan yan. Suriin natin yung fruit ng Holy Spirit. Tingnan natin ang ating mga sarili. Mayroon ba ako nito? Wala ba? Ano meron sa akin? Nagagalit ako kasi ina-Indian ako diba? Nagagalit ako. Naghihinadakit ako kasi hindi na ako kumain Hindi man lang ako. Maraming inanakisyo sa buhay. Ayan ang Diyos. Kung nakakaranas man tayo ng mga problema, sabi ni Lord, kanino tayo lalapit? Kanino? Wala kakaalam. Kaya patabi mo. Kaya nasa sayo. Nasa sayo. Kausapin mo sarili mo. Nandiyan si Lord sa'yo. Panginoon, alam mo ang kasamaan ng isip at puso ko. Alam mo kung ano nakasilid dyan. Pwede na. Sino ang kalaban natin? Sino ang kalaban natin, sister? Alam mo na Evil spirit.
Ang evil spirit, laging nakatabi natin yan. Ha? Naghihintay lang yan ng pagkakataon, singitan yung kabutihan mo. Ha? Kasi gusto niya makarami. Ha? Malinaw po. Nakuha niyo? Kailangan natin ay repentance. O sabi natin si Lolo, kahit saan, kahit maglalakad ka, sabi ni Lord, ako'y nasa lahat, sa langit, sa lupa, at nasa lahat. Walang nalilingid sa akin. Iniisip pa lang nila, nasa puso pa lang nila. Alam ko yun. Bakit alam na ni Lord yun? Bakit alam? Ha? Sino nakakalam, sister? Kasi, isa lang naman pinanggalingan natin. Para kuryente. Pag nakasaksak doon, saksak mo kaya switch mo ilaw yan. Maliwanag na, di ba? Ganon din tayo. Ha? Kaya alam ni Lord, kasi alam niya kung naka-off tayo o naka-on. Ang tao sa Diyos, mga kapatid. Amen. Yan po ang dapat nating paghandaan. Gusto natin sumama sa Diyos. Ang Diyos mabuti, sabi ni Lord, gusto mo sumama sa akin. Pagkatapos nagsisinungaling ka. Sinungaling ba ako? Diba? Nandun yun. Kaya na nga. At saka hindi ka magsasawa. Dahil tinuturuan tayo noon. Kaya dapat tayo magkaroon tayo ng mawala. Sabi ni Father Hachi, mawala ng lahat. Huwag lang ang Bible. Ibenta nyo na kayong bahay nyo para nabili ka ng Bible. Bakit? Kasi nandyan yung pamana ng Diyos eh. Yan ay Diyos. Ayan. Ngayon, sa verse 2, nagtanong-tanong doon, ito, may paganak si Jesus sa Bethlehem. Nang dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan, nagtanong-tanong yung mga pantas. Sa verse 2, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Ito pala si Jesus ay, Hudyo. Hudyo. Ngayon, kayo ba yung Hudyo? Hudyo ba tayo? Sino? Nagsasabing Hudyo? Ha? So, yun. Sabi sa Romans chapter 2 verse 28 to 29, hindi tunay na Hudyo ang isang tao dahil lamang sa Hudyo ang kanyang mga magulang at dahil sa pagtutulik ng laman. Kasi uso pa yung tulik nun eh. At sa verse 29, ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago na po ang pusong kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautosang nasusulat. Yan ang tunay na Hudyo. Yung nabago na ang puso at kalooban. Kaya tayong lahat, kung nabago na po tayo mula sa lumang buhay, napunta na tayo sa bagong buhay na ayon sa kalooban ng Diyos, ay, Hudyo ba kayo? Hindi. Hudyo na tayo. Kababayan na tayo ni Kristo. Ano daw ang kahigitan ng Hudyo sa hindi Hudyo? Sa Romans chapter 3 verse 1 to 4. Ang kahigitan ng Hudyo sa hindi Hudyo ay ano? Ang kabuluhan ng pagiging tuli. Una sa lahat, ang mga Hudyo ang pinagkakatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. Nakikinig ba kayo sa pahayag ng Diyos? Nakikinig tayo sa pahayag ng Diyos? Ayun, salamat sa Diyos. Yun.
sa Romans chapter 3 verse 1 to 4. Una sa lahat, ang mga Hudyo ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. Ano ba pinapahayag sa atin ngayon? Ang salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi sa verse 3, ano kung mayroon sa kanilang hindi naging tapat? Ayan ang tanong. Nawawala ba ang bisa ng katapatan ng Diyos? Sila sasagot, nawawala ba? Hindi. Sabi sa verse 4, sapagkat tapat ang Diyos, bagamat sinungaling ang bawat tao, ayon sa nasusulat. Anyway, tapat ang Diyos, bagamat sinungaling ang tao. Kaya kailangan natin kilalanin ang Diyos. Para maging matuwid tayo. Ayan pa rin. Magbabasa mo rin natin yan. Kaya ang sino man pong gusto maging Hudyo ay sumunod sa Diyos, sa salita ng Diyos. Mahalin natin ang kanyang salita. At kung sinong walang Biblia, bumili na ng Biblia. Yan ang pamana ng Diyos sa atin. Sa totoo lang po. Yan po ang pamana ng Diyos. Basahin po natin yan. Bago po bumalik si Jesus. Babalik si Jesus. Ang pagbalik ni Jesus maganda ba? Maganda ba para sa atin? Maganda para sa mga naniniwala at nagtitiwala at sumusunod sa Diyos. Maganda yan. Pero sa hindi, naku po. Napakalungkot bakit hindi nila alam. Alam niyo po, bakit ito na ang aking ang Diyos pag bumalik sa atin bago bumalik ulit. Ano ang mga palatanda ng pagbabalik? Bagyo, lindol, baha, sunog. At saka yung mga sakit at karamdaman na yan, yung mga virus na yan na lumalaganap sa buong mundo. At ako sa totoo lang, sabihin ko sa inyo, i-share ko sa inyo, napanood ko na, nakita ko na, nakapir ko sa akin, 3 ng ilog na dugo. Maniwala kayo? Ayaw ko, meron ba akong na-share? Na-share ko ba sa inyo isa? Yung sa halip na waterfalls, yung bumababa ay blood. Bumababa. Dumadali sa ilog na yan. Yan. 3 na yan. Yan. 3 beses ko na nakita yan. Yung papuntang Pampanga, yun ang mga nakita ko. Ilog daw yun. Sabi na, Ministral Pampanga. Ayun, papunta doon. Sa Pampanga. Yung pangalawa sa ibang bansa na yun. At saka yung pangatlo ibang bansa na. Yung blood falls, pang-apat ibang bansa rin yun. Hindi ko na yung kinukuha ng bansa yun. Pero tinandaan ko lang na yan ang mga palatandaan na ang Diyos ay malapit ng balikan o bumalik sa atin. Babalikan ng tao. Yung taong sumunod sa Kanya, sasama sa kasama niya. Yung hindi ayaw ko kung saan siya. Iyan lang. Kaya mga kapatid, alam niyo na kung ano ang ibig sabihin ng Hudyo. Hindi basta kailangan doon ka sa Israel. Para matawag kang Hudyo, hindi po. Kailangan mabago po yung isip at puso natin ayon sa kalooban ni Kristo. Kasi hindi natin makakaisa si Kristo kung hiwalay tayo sa kalooban niya. Makakaisa ba natin siya? Siyempre hindi. Hindi. Ano ba?
Tingnan natin ang pagpapawalang sala ng Diyos sa tao sa Roma chapter 3 verse 21 to 21. Nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa tao, sa mga tao. Ito ay hindi sa pamamagitan ng batas. Bagamat ito'y pinatutuhanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat na nananalig kay Yesu Kristo. Yun lang ang yung napapawalang sala. Yung nananalig kay Jesus. Sino gusto manalig lang kay Jesus? Kailangan natin para makasama sa Kanya, manalig tayo kay Jesus. Sa pamamagitan daw ng kanilang pananalig sa Kanya, magiging Hudyo at magiging Hintil. Pare-pareho na yan. Wala nang Hudyo, wala nang Hintil, wala nang Pilipino, wala nang Israelita, wala nang Kano, wala nang itig. Ang tao ay iisa na lang kung iisa ang ating pinapaniwalaan. Tama ba? Amen. Basahin natin ang salita ng Diyos para hindi po tayo magiging inosente sa kanyang mga salita at kalooban at kung paano tayo makasama sa kanya. At sabi sa Romans chapter 23 verse 23, sapagkat lahat ay nagkasala at walang sino ang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya po kailangan natin ang faith and hope and obedience. Kanino? Kay Jesus. Only Jesus. Hindi sa politika. Hindi sa politika. Ako, alam mangyayari sa atin. Only Jesus can save. Ayan ang requirements niya eh. Kasi siya lang naman ang nagpalaya sa atin. Nagpalaya sa kasalanan. Sa pamamagitan ng pinalaya tayo. Pinalaya tayo sa kanyang paghihirap sa krus, di ba? Sabi sa verse 25, siya ang itinagda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao. Yan, ang panghugas sa atin ay dugo sa pamamagitan ng pananalig. Hindi naman kailangan natin literal na dugo panghugas sa atin. Baka bigyan tayo ng dugo ng baboy. Hindi ba? Yung mga literal kung maniwala, baka ibigay sa atin dugo ng baboy, dugo ng aso, basta dugo, iugas natin. Hindi yun. Kasi ako rin ngayon din lang naman nabuksan ng isip ko nung ako'y nakatutok na sa salita ng Diyos. Di ba? Ano sabi ni Lord? Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya ay matuwid. Sapagkat noong una, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanan na gawa ng mga tao. Nagtimpi ang Diyos sa atin eh. Pinagpasensyahan tayo. Pero ang tao, limitado ang pasensya. Kasi naubos ko yung pasensya ko eh. Kaya, ayun, nangyari. At sa ngayon, pinawalang sala, sabi sa verse 26, sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayan siya ay matuwid. Ganyan po ang pagpapawalang sala sa atin. Kailangan natin ang pananampalataya na walang pagkakalinlangan, walang pagbabakasakali.
Kaya po, kailangan natin ngayon, simulan natin, kausapin natin ang Diyos. Pag tayo ay umuwi, itulungan natin. Kahit sa pag-uwi natin, Lord, naniniwala ako sa mga salita mo. Patawarin mo po kami. Patawarin mo po ako. Hindi ko alam, ganun pala ang kailangan. Kaya po napakahalaga ang pag tayo lumapit sa Diyos, anong sabi ni Sister kanina? Repentance. Pag hingi ng kapatawaran at pagsisisi. Pagsisisi. Kaya mga kapatid, kung gusto po natin ng himala, gusto po natin ng himala, kailangan wala tayong duda. Wala tayong duda. Kasi sa totoo lang po, ito kwento ko sa inyo. Mayroon din, dahil kung minsan tinatawagan ako, pwede ba tulungan mo kami? Pwede ba bisitahin mo kami dito sa ospital? Kasi in-announce na naman ng doktor. Hanggang bukas ng umaga yan, laging nagtatakda hanggang bukas. Kasi wala silang alam. Yan ang pinagsabihan, wala rin alam. No, sinabing hanggang bukas na lang, ang ginawa, umiyak na. Nag-iyakan na lang sila. Kaya nung dumating ako doon, nung ako'y tinawagan, ate, punta ka naman dito. Pinuntahan ko. Kasi ano nangyari? Paano hindi manghihina yung pasyente? Lahat na nakapaligid doon, mahina ng kalooban. Nag-iiyak ka na. Ikaw, kung ikaw isang pasyente at nakapaligid sa'yo umiiyak, lalakas pa ang loob mo. Siyempre manghihina ka na rin eh. Kaya nung dumating ako, umiiyak, kumahagulo na sila. Ano nangyari? Kasi sabi ng doktor, wala nang pangasiyan yung bubukas na daw eh. Maswerte pa akong abutan din ay 24 hours. Tumayo ako ng maayos. Bakit? Sila ba ang Diyos? Nakinanang kong ganun. Anahin to yung pag-iyak. Parang natauhan sila. Natauhan. Sinong pinapaniwalaan ninyo? Yung doktor, yung tao, o yung Diyos? Nalito sila. Umiiyak. Hindi paniwalaan ninyo ito. Sabi ko, sino ang pinapaniwalaan ninyo? Yung doktor o yung Diyos? Hindi nila alam. Pinaliwanag ko. Alam mo, ang sa Diyos, siya nagbigay buhay. Yung doktor pa nagbigay buhay dyan? Medyo natauhan sila. Kaya lumakas ang kanilang loob. Noong tinanong ko, bakit? Yung doktor ba nagbigay buhay dyan? Sa kuya mo na yan. Hindi naman pala eh. Sabi niya, sagutin niyo yun. Sabi niya, hindi po. Hindi naman pala eh. Sino nagbigay ng buhay dyan? Nasagot nila eh. Ang Diyos daw. Yun pala eh. Ngayon, kanino kayo dapat lumapit? Sa akin ba? O sa Diyos? Lito sila. Lito sila. Hindi ko rin sila mabibling. Kasi, maswerte tayo sapagkat ang salita ng Diyos ang pinagbubulayan natin. Amen? Mapalang tayo at ipinapahayag ng Diyos sa atin ang kanyang mga salita para magkaroon tayo ng lakas at katapangan lumaban sa lahat ng masama. Amen. Kaya po ang kailangan gagawin itong mga taong ito ay paliwanagan ng konti
Eto kako, kung makikinig kayo, sabi ko sa kanila, kung makikinig kayo at maniniwala kayo na ang Diyos ang nagbigay buhay dyan, at makiusap kayo na magkaroon siya ng kagalingan, gagaling yan. Amen. Nakigla sila. Nawala yung pag-iiyak nila. Kaya tanong ko pinapaniwalaan nyo yung Diyos, yung tao. Sabi nila yung Diyos, o dapat. Kasi doon ko na yung pinaliwanag. Ang buhay ng tao galing sa Diyos. Kahit na nga yung mga patay, binuhay ng Diyos ng Jesus yan naghihinga lang pa lang hindi pa mamamatay yan. Mabubuhay yan. Kung naniniwala kayo sa salita ng Diyos. Pero kung paniwalaan nyo yung doktor, tigok na yan. Di ba? Sabi nila, saan ka maniwala? Pili na. Sa pula, sa puti. Kaya sa puti. Minsan, alam mo, pagka yung magtatanong ako ng konti, ng ganon, para ba mawala yung kanilang kalungkutan. Pili na kayo sa pula, sa puti. Ang puti sa Diyos, ang pula hindi sa Diyos. Sabi niya, sa Diyos. Pagkatapos ko, sabi ko sa kanila, kung yung Diyos na pinapaniwalaan ko, ay paniwalaan nyo rin, at yung hihingiin ninyo sa Ama sa pangalan ni Jesus, ay totoo ang inyong kalooban at dapat, wala kayong duda na ang Diyos ang nagbibigay buhay dyan, hindi yan mamamatay bukas. Amen? Hindi yan mamamatay. Sabi nila, inapray kami. Salamat sa Diyos, pray kami. Kinabukasan, tinawagan ako ulit. Sabi niya, nagkaroon ng lakas ulit. Nabuhay ulit. Sa madaling sabi, lumakas siya, naiuwi siya sa bahay. Umayos siya. Umayos na yung kanyang katawan at espiritu. Kaya lang, itutuloy natin dahil may kadugtong yan. Tapos na ang oras ko Kaya itutuloy natin yan sapagkat maganda yung nangyari dyan. Para hindi natin kularan yun. Amen? Medyo tumayo tayo sapagkat ako'y natapos na Tapos na daw, sabi ni Brother Anday. Ayaw ko sa nagtapusin to Gusto ko tuloy-tuloy Pero sapagkat darating na si Father, pasalamatan natin ang Diyos na yan. Kasama natin siya. Yun. Ama, sa pangalan ni Jesus, kami taus-puso nagpapasalamat sa mga ipinahayag mo po sa aming lahat, sa mga itinuro mo, Panginoon. Lord, pili po ba ang iyong salita mong narinig namin lahat, may lagay namin sa puso namin, may tanim sa puso namin yan, Panginoon. At ikaw na ang maghari sa amin. Panginoon, ano man po ang aming karumihan, ano man po ang aming mga kasalanan, Panginoon, ayon sa iyong salita, hinugasan mo po kami ng banal ng dugo. Patuloy mo po kami hugasan ng banal ng dugo, Panginoon, for us to be clean. At kami maging karapat-dapat sa iyong kaharian sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalaan po kami lahat na naririto, nakikinig ng mabuting balita. Samahan mo po kami hanggang umuwi. At ang lahat ng mga kasalanan namin, ang aming pamilya, ang aming kapitbahay, kaibigan, sa sino ng aming mga kaharap. Please bless them, Father God. And in the mighty name of Jesus. Amen. God bless.